Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Bigyan pansin po natin itong maganda pong nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Napabalita po na isa po nating kababayan sa Quezon City ay nagtayo po ng natawag po na community pantry, kung saan po naglalagay po siya ng mga pangangailangan, lalo na po sa aspeto ng pagkain. At nakalagay po doon, magbigay kung ano ang maibibigay po ninyo at kumuha naman kung ano ang inyong pangangailangan. So ito po ay napakaganda, sapagkat tinangkilik po ito ng ating mga kababayan, kung saan yung ating mga kababayan ay nag-aambag po ng kung ano na mayroon sila, at kung ano naman po ang wala sa kanila at naroroon po, sila po ay kumukuha lamang o ayon lamang sa kanilang pangangailangan. So in other words po, ito po ay very commendable. Kahanga-hanga po ito. At ang maganda po rito, ito po ay tinutularan na sa ibang komunidad. Meron na rin po sa Sampaloc, Manila. Nagsimula po sa Quezon City. At ang pagkaalam po natin sa ngayon, mayroon ng mga 3, 4 o 5 na tumulad po. Sa katunayan po, ito po ang nais nating gayahin sa bawat lugar. This is a very highly cooperative spirit ng ating mga kababayan, bungsod po ng kagustuhan na makatulong, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya, na kung saan po ang ating ekonomiya ay talaga naman pong sumasadsad at marami pong nawalan ng trabaho. Hinihikayat po natin na ang lahat ay makipagtulungan at tangkilikin po itong bayanihan na ito sa buong Pilipinas hanggat maaari. So isinusulong po natin at hinihikayat po natin ang mga LGUs na tangkilikin at suportahan ang mga ganitong programa na kusang ginagawa ng ating mga kababayan bilang kanilang bahagi o pamamaraan ng kanilang pagsisikap kung paano po makasurvive sa gitna ng kahirapan. Nang sa gayon, hindi po sila umasa sa ating pamahalaan, sapagkat alam po naman natin na kulang po ang mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan, dulot po ng kakulangan ng pundo, sapagkat ang pera po natin ay nadadivert sa pagbili po ng mga bakuna upang maprotektahan ang sambayan ng Pilipino mula sa malawakang pagkahawa o hawaan nitong coronavirus at mga bagong variant. Atin pong ipinananawagan sa ating mga kababayan na ituloy po itong nasimulan, magandang nasimulan. Gayahin po natin. Kung ito po ay nangyayari sa ibang lugar, doon po sa mga hindi pa ito na itatayo,
na anyayahan po natin na itayo ito ng iba nating mga kababayan sa kanilang mga lugar. Napakaganda pong simulain. Ito po ang tunay na simula ng pag-unlad ng mga Pinoy sa kabila ng kahirapan dulot po ng pandemya. So ito po ay dapat po na maging maitayo natin sa bawat lugar. At upang maisagawa po ito, kailangan dito ang pagtangkilik mismo ng sambayanan. At inaasahan po natin na maging matapat ang ating mga kababayan sa pagtangkilik po sa ganitong bayanihan. Ang susi po nito o ang the key policy, kung ano pong meron ka na kaya mong maiambag, madala po doon sa sentro, mga lalo na po aspeto ng pagkain, dadalhin po, ilalagay po natin doon. At kung ano naman ang pangangailangan mo, kunin mo po doon. Yung kailangan mo lamang nang sa gayon po, ang ibang mga kababayan natin na nangangailangan din po ng katulad ng mga items ay mayroon din pong makukuha. So dito po, ang kagandahan po nito, we are developing a culture of unselfishness. Bakit po? Sapagkat self-discipline po ito. At kusa na dinidisiplina ninyo o natin ang ating sarili na huwag kumuha ng labis sa kailangan natin. Gayon din naman, kung anong mayroong sobra sa ating pangangailangan na mayroon tayo, ito po ay ibinabahagi natin doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng kung anong mayroon tayo sobra sa ating pangangailangan. So napakaganda po. This is the best quality of a person that we could have. At ang kagandahan din po, voluntary ito. Hindi po ito ini-impose. Ginagawa mo ito hindi dahil inoobliga ka. Hindi dahil may batas na sinusunod mo. Kundi gagawin mo ito sapagkat alam mong ito ang tama. Ito ang tulong na maggagawa mo sa iyong komunidad upang makatulong tayo sa mga nagugutom nating kababayan. So this is highly commendable. Ngunit ang nakakalungkot po lamang dito ay ginagawang politika po ito, ginagamit ito. Halimbawa po ni Senator Lacson, sa halip na purihin ang ginagawa ng mga kababayan natin, ang ginagawa po ni Senator Lacson dito, ginagamit po ni Senator Lacson itong bayanihan na ito
upang siraan ang ating gobyerno, lalo na po ang ating Pangulo, sa pagsasabi na itong ginagawa ng ating mga kababayan na ito ay pagpapakita lamang na sila ay depressed, na sila ay frustrated na at hindi na umaasa ng anumang tulong mula sa pamahalaan sapagkat sa kanilang pakiramdam wala nang maitutulong sa kanila ang pamahalaan. Ito pong sinasabi ni Senator Lacson ay napakasama po ito. At dapat po dito kondinahin si Senator Lacson. Gago po, napakawalang hiya. Sa halip na purihin ang ating mga kababayan, sa halip na makipagtulungan po si Senator Lacson bilang siya po ay isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Sa makatwid, bahagi po siya ng pamahalaan na nais niyang siraan, na di umano itong ginagawa ng ating mga kababayan ay nagpapakita lamang na useless na ang ating gobyerno. Hindi po totoo yan, Senador Lacson. Napakabobo mo kung hindi mo naintindihan ito, o napakagago mo para gamitin pati ang kabayanihan ito ng ating mga kababayan laban sa gobyerno. Ito po ay pagpapakita ng ating mga kababayan ay nakikiisa sa ating pamahalaan, na hindi sila sa anumang paraan nais nilang makatulong sa pamahalaan na maisurvive natin ang kahirapang ito dulot ng pandemya. Sa makatwid po, ang ating mga kababayan ay hindi lamang basta umaasa sa ating pamahalaan. Sa halip, sila po ay nagkukusa na rin na makagawa ng kung anong kanilang kailangan na magkatulungan, magkaisa upang sila mismo makasurvive, sapagkat kinikilala nila ang katotohanan na hindi kayang pasanin ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan. Hindi po kayang ipagkaloob ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng sambayanan. Kung kaya po, itong may mga kababayan natin na mayroong magandang kalooban, by their own initiative, sila po ay gumawa ng ganitong bayanihan o pagtutulungan sa kanilang hanay. And this is a positive instead of looking at it in the negative, katulad ng ginagawa ni Senator Lacson. The government should be happy that the people themselves are doing it for them. At ito naman po talaga ang kailangan na gawin ng ating mga kababayan. At ito po ay pagpapakita lamang ng ating mga kababayan ay matured enough at naintindihan nila ang pangangailangan ng kanilang sarili, pangangailangan ng pamahalaan. Kaya nga po sinasabi natin na dapat ito ay i-duplicate sa lahat ng lugar. Kapag nagawa po ito,
Maasa po tayo na sa kabila ng kahirapan dulot ng pandemya, tayo po ay makakasurvive. Tayo po ay magkakaroon po ng positibong pananaw sa ating buhay. At ito po ay konkretong pakikipagtulungan ng sambayanan sa kanilang pamahalaan. Nang sa gayon po, sama-sama nating malampasan ang kahirapang ito. Kaya ang panawagan po natin sa mga politiko, wag po ninyong bigyan ng kulay. Wag ninyong bigyan ng kulay politika ang ginagawang ito ng ating mga kababayan na kanilang pagsisikap sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan upang kanilang malagpasan ang kahirapang ito. Sapagkat sino man po ang maging Pangulo, kung hindi po tutulong ang ating mga kababayan, ay talagang mahirapan po. Hindi tayo, marami pong magugutom. So ito pong ginagawa ng mga kababayan natin at ay napakaganda po. Kaya ang panawagan natin sa mga politiko, suportahan po ninyo. Kung meron kayong pundo, mga pork barrel ninyo, mga senador at mga congressman, sa halip na kung saan po ninyo gamitin yan, use it as an initial pambili po ng pasimula ng mga items na kailangan ng inyong mga constituents. Nang sa ganon po, mahikayat natin ang ating mga kababayan na gumawa po ng katulad. Palawakin po natin itong kilusan na ito ng pagkakaisa, pagtutulungan, at the same time po, madibilap itong voluntarism na ito. The culture of helping another. Yung kultura po na pagtulong sa kapwa natin. Ito po ang tunay na makadiyos na gawain. Kaya panawagan po natin sa ating mga politikong mga opisyalis ng pamahalaan. Sa halip na bigyan ninyo ng kulay politika ang ginagawang ito ng ating mga kababayan, tumulong na lang po kayo. Ikaw, Ping Lacson, huwag ka nang dumaldal. Walang maitutulong yung mga sinasabi mo. Negative vibes yan. Sa halip na ma-encourage natin ang iba nating kababayan na gumawa ng kahalintulad na napakagandang gawain, madi-discourage pa sapagkat binibigyan mo ng kulay politika ang ginagawang ito ng ating mga kababayan. Kung hindi ka makakatulong, manahimik ka na lang. Kung gusto mo pagpatuloy ang mga ginagawa mong masama, mag-resign ka bilang senador. Wala kang kwenta. Gago ka. Hayop ka. Putang ina mo. Napakagandang ginagawa ng ating mga kababayan, sisirain mo pa dahil lamang sa self-interest mo. Wala ka nang ginawang maganda sa Senado. Kaya nga gusto mo gawing kriminal yung red tagging,
pagkat sumusuporta ka sa CPP, NP, NDF. At alam mo ba kung anong nais ng mga teroristang yan? Ang patuloy na kahirapan ng sambayan ng Pilipino, nang sa ganon, patuloy nilang maging biktima ito, palabigasan habang buhay. At yan ang gusto mo, Lacson. Maganda na ang ginagawa ng ating mga kababayan, sisirain mo pa. Napakahayop ka. Katulad ka rin ng BP, kayo magsama ni Robredo. Maganda na ito. Dapat ikaw ang unang pumuna nito. Dapat ang puna mo. Paano ka ba makakatulong sa mga taong nagsisikap para matulungan ang ating pamahalaan na maisurvive natin ng sama-sama ang kahirapang ito sa gitna ng pandemya. Dapat iyon ang sinasabi mo. Dapat yung pera mo sa Senado, yung pork barrel mo, ibigay mo dito para yung ibang lugar makapagsimula din. Yan ang dapat. Kayo mismong mga nasa pamahalaan ang unang sumisira sa inisyatiba ng sambayanan. Katunayan, ito po, nagpapasalamat po tayo sapagkat matagal na po nating nais mangyari ito. Sapagkat ito po ang tunay na daan tungo sa pag-unlad ng sambayan ng Pilipino. Ito po. At maganda pong pagkakataon na mayroon pong nagsimula. At ang panalangin po natin dito, tuloy-tuloy po ito sana. I-promote po natin ito. I take this as an opportunity to call our people. Manawagan po sa ating mga kababayan na gawin po ninyo ito sa inyong mga lugar. Kung kaya nyo rin lamang po, ang mga homeowners, mag-usap-usap po. Mga kabataan, the youth, the hope of fatherland. Gawin po ninyo, kayo po ang mag-pioneering nito sa inyong mga lugar. Pagkakataon na po. This could be the best way for us to achieve progress and development. And this is the best thing that we could do for our people. Ang maganda po rito, inuulit po natin, we are developing a culture among the Filipino people na maging mapagbigay, maging matulungin, at synchronize po, hindi kanya-kanya. Kaya na-maximize po ang kaunting resources. At ang maganda po dyan, nagiging learning process. Nakikita po ng sambayanan. Mahikayat po natin ang iba nating kababayan na makiisa. Kaya pakiusap po sa ating mga kababayan. Huwag po nating sirain. Ipakita po natin na kaisa tayo. Nang sa ganon gayahin po tayo. Gumaya po ang iba nating mga kababayan sa napakagandang layunin, sa napakagandang programa, sa napakagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya nga po tayo nagagalit kay Senador Lacson sapagkat nais po niyang bigyan ng kulay politika ang pagsisikap na ito ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagsasabi na itong ganitong ginagawa ng mga kababayan natin ay pagpapakita na ang pamahalaan
ni Pangulong Duterte ay hindi nakakatulong sa sambayanan. Kaya ang sambayanan na mismo ang gumagawa para sila ay maka-survive sa kahirapan ito. Hindi po totoo yan. Sa halip, ang paniniwala po natin dito, the people now recognize the fact that they should not make themselves a burden to this government. Sapagkat kung hindi po tayo gagalaw, aasa po tayo sa ayuda. Alam naman natin na kulang po. Hindi kaya yung mga katulad po ng sinasabi ni Robredo, katulad ng sinasabi ni na kailangan bigyan ng pera. Saan tayo kukuha ng pera? At ang masama po dyan, tinuturuan natin ang mga kababayan natin na nagiging palaasan na lamang. And that is the worst culture that we have. In fact, yan ang dahilan kung bakit sa matagal na panahon tayo po ay nabaon sa kahirapan din. Sapagkat ang nangyayari, para bagang it has the rule, yung survival of the fittest has become the rule in our daily lives. Sige, basta mahalaga mabuhay ako, wala akong pakialam sa iba. Kaya po, naging kultura po yan. So ito ngayon, this is a revolutionary, this is a cultural revolution that is happening. So samahan po natin ito, mga kababayan, mga kaibigan, yung mga politiko na alam natin ang dahilan lamang ay sirain, namumulitika, ginagamit itong pagsisikap ng sambayanan para i-promote ang kanilang political interest. Huwag po natin pansinin yan. Mahalaga, mga kababayan, nananawagan po tayo. Pag-usapan po ninyo sa bawat komunidad. Pag-usapan ninyo kung paano po masisimulan itong nasimulan po sa Quezon City, kumakalat na po sa Maynila, hanggang po sa lahat po ng komunidad sa Pilipinas. Pakalatin po natin ito. Let us do it by ourselves without being dependent upon the politicians. Yan po ang sumalaula sa buhay ng mga Pilipino. Yung mga putangin ng mga politiko na yan, ng mga gago, katulad ni Lacson. Wala pong maitutulong sa atin yan. Kaya umaasa po tayo. So tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan na simulan ito sa kanilang mga lugar. Bakit po itong nagsimula sa Quezon City? Nag-iisa lang po siya, naglagay lang siya doon ng mga items. Ang sabi niya, yung kumuha yung mga nangangailangan ng item ayon lamang sa kanilang pangangailangan at mag-donate, magbigay din po dito ng kung anong mga items na sobra sa kanilang pangangailangan na mayroon sila. So, marami pong tumugon sa panawagan na yan. Kaya nga po naging matagumpay. At sa tulong po ng Diyos, naasahan po natin na tuloy-tuloy na magtatagumpay po yan. At yan po ay ginaya na po sa Sampaloc, Manila. Mayroon na po. At sa ilang lugar, ang pagkaalam po natin, mga 3-4 na may sentrong ganun. So tayo po sa ating mga komunidad, magtayo po tayo ng kanya-kanyang sentro. So mga kabataan, gamitin po natin ang inyong panahon, ang inyong talino, ang inyong pagiging malikhain. Let us put it a challenge to ourselves
that we can do it. Of course, with the help of God. Thank you po. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.